Kinabahan at natakot ang marami sa bidyong ito. Okay lang kaya si Lolo? Mga tinatawag na alien, lumutang daw sa Laguna de Bay. Mga naglalaki ang isda na lumutang din sa Marikina River. At sa Tarlac, naglitawan din ang mga insektong ito na kinakain ng mga lokal. Bakit kaya naglabasan ng mga ito? Teka, pwede bang kainin yan? Tignan niyo po yan. Wala pong kukurap. Bago tayo magkainan ng misteryosong merienda na yan, balikan muna natin ang Laguna de Bay, kung saan lumutang ang mga di umano'y alien na mga isda. Alien fish o dayuhang isda ay mga isdang hindi likas sa isang lugar at kadalasan ay pinakakawalan ng mga tao sa mga lawa, ilog at iba pang mga ecosystem. Kapag ito'y nakalabas na sa kanilang natural na tirahan, nagiging banta at invasive sila sa mga lokal na species. Ang partikular na alien fish, kinilala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR bilang mga tinfoil barb. Hindi sila likas sa Pilipinas at popular sila bilang ornamental fish o yung mga isda na nabibili sa mga aquarium shop. Sa kasalukuyan, tinututukan pa ito ng BFAR. Ang BFAR naman ay patuloy na nagbabantay. Ang ginagawa namin ay meron kaming massive retrieval. Kinukolekta po namin ito. Dito naman sa Marikina River, inabangan ng mga tao ang mga lumutang na isda sa ilog. Na napakagaling nila nga makahuli. Ang mga isdang lumulutang, mga cream dory. Ang cream dory ay isang market name lamang. Ang totoong pangalan ng isda ay Pangasius. Tinatawag din itong iridescent shark catfish kahit hindi naman talaga ito pating. Nagado ang mom, Kuya Kim. Pwedeng galing sa Laguna de Bay ang mga cream dory na ito. At ang dalawang factors na tinitignan kung bakit sila napadpad sa Marikina River ay dahil sa polusyon at ulan. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan, sinira at kumiliti sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga videong ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa At dapat kayo rin. Sinong may sabing aso lang ang sakalam pagdating sa tricks? Para sa animal lover na nakilala namin, kahit hayop na exotic pa yan, pwede pa rin maging wala stick. Push the ball. Nice. Jump. Sa lahat ng naging alaga ko, isa talaga yung nagpasakit ng ulo kong turuan. Sakit ng ulo? Bakit naman? Isang lolo nag-alatarsan sa taas ng puno at ay nahulog. Okay lang kaya si lolo? Paano kung dumagsa sa inyo ang insektong ararawan? Huwag matakot dahil pwede nyo silang lutuin at imukbang. Tignan niyo po yan. Wala pong kukurap. Oh my God! Dito naman sa Tarlac, natagpuan ng mga insektong gumulat sa ilan. Pero para sa mga taga roon ay yummy merienda naman, ang mga ararawan. Kaya ba namin kainin yan? Lumalabas sa mga ararawan tuwing tag-ulan, lalo na kapag bagong araro ang lupa. Karaniwan itong nakikita sa mga probinsya tulad ng Ilocos at sa Pampanga kung saan tinatawag naman silang kamaru. Dami mo alam, Kuya Kim! From that, kamaru o ararawan. Sa isang viral video, pinakita ng uploader kung paano ito iluto sa kamatis. Na kinamatisan na super sarap. Nakagisnan namin kumain ng ararawan kasi delicacy dito sa probinsya namin ang pagkain ng ararawan. Usually lumalabas po siya ng April to May pag mag-i-start ng magsabog ng mga pananim sa bukiran. Ang katukayo ko na si Kim dito na lumaki sa bukiran. At kinakapalang daw nila ang mga ararawan sa lupa. Para kang nagsasayaw, masaya ka kapag kumukuha ng kamaro. Yung ararawan kasi pwedeng pang-ulam, pang-pulutan, pwedeng papakin lang. Malutong, malinamnam, masarap.
Ang ararawan ay isang uri ng kuliglig na karaniwan tinatawag ding mole cricket sa Ingles. Peste silang matuturing ng mga magsasaka dahil naghuhukay sila ng mga lungga sa lupa at kinakain nila ang ugat ng mga halaman. Kaya sa pagkain ito, nakakatulong na rin sila sa mga magsasaka. Nagadam mo, Kuya Kim! Kung sanay ang mga taga-probinsya na kumain ng ararawan o kamaro, mga taga-Maynila kaya, kakain kaya ng insekto? Nakakain to. May mahanap kaya akong kakasa sa ating challenge? Sa? Sarap yan. Ano to? Nakukuha pag Ararawan. pag nag-aani ka, nagtatanim. Nagtakulan. Ararawan, hitik na hitik sa protina to. Ang pagkain ng exotic food tulad ng ararawan may benepisyo raw. Sa totoo lang, ito isang neurobic or mindfulness exercise kung saan natutulungan natin ang brain natin to try something new and create new memories. Pero syempre, lahat ng pinapasok natin sa katawan, maaari tayo mag-react. Tinatawag natin allergy. Pwede bang hindi ko subukan ang misteryosong meriendang ito? Tignan niyo po yan. Wala pong kukurang. Push the ball. Push. Shh. Push the ball. Nice. Jump. Push the ball. Push. Nice. Jump. Sa bahay na ito, magkakaroon daw ng isang friendly circus kung saan ang mga magpe-perform Come to Papa. Nice one, Hammer. pawang mga exotic pet. Up. Walk. 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 Good girl. Play dead. Bang, bang, bang. Roll over. Good girl. At ang bibida raw sa tricks, isang sugar glider. Sa akin, sa lahat ng naging alaga ko ng mga exotic na hayop, isa talaga yung nagpasakit ng ulo kong turuan itong sugar glider. Sakit ng ulo? Bakit naman? Warm up, warm up. Jump. Cha-cha. Oh, jump. Jump. Cha-cha. Jump. Meet Dan, a 42-year-old animal lover ng Albay. Pero hindi lang basta animals ang trip niya, kundi exotic animals. Ito nga po pala yung mga alaga kong civet cat o musang. Ito naman po yung mga breeder kong alaga kong iguana. Ito si Hammer. Ito yung alaga kong si Hammer na kapag nakakawala ay marunong umuwi. Ito si Piang ay medyo mahihiyain. Yan. Mula pagkabata, mahilig na raw talaga sa hayop si Dan. At tuwing nagkakaroon ng alaga, tinuturuan niya raw ito ng tricks. Pero ang pambato niya raw sa paggawa ng tricks, ang newest addition sa kanyang mga alaga na dalawang sugar glider, sina Cha-Cha at Boogie. Push the ball. Sa viral video ni Dan, makikita si Cha-Cha na tila ba nag-o-obstacle course. Push the ball. Push. Nice. Jump. Come. Nice one, Cha-Cha. Good girl. Ano pong alaga niyo pong hayop? Aso. Aso? Ang aso ko marunong ng mga special tricks. Marunong tumayo yun, tapos lalakad pa gano'n. Anong kayang gawin ng aso mo? Tumahol lang. Ang sugar glider ay isang marsupial o yung uri ng mammal na pinapanganak na undeveloped at kinukumpleto ang kanilang development habang nakadikit o nasa pouch ng kanilang ina. Perfect example dyan, ang kangaroo. No wonder, karaniwan din itong matatagpuan sa Australia at New Guinea. Nocturnal ang mga sugar glider, ibig sabihin, gising sila paggabi. Nagtataka ba kayo kung bakit sugar glider ang tawag sa kanila? Baka mas sweet pa sila sa jowa mo. Joke lang po, ang mga sugar glider, mahilig kumain ng matatamis tulad ng prutas at nectar. Mahusay din silang mag-glide sa hangin na animoy lumilipad. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Ang nakikita niyong yan, hindi pakpak kundi patadyum. Na tulad ng sa paniki, ito ang nagagamit ng sugar glider para makapag-glide ng hanggang 45 meters. Pero aminado si Dan, ang pagtuturo daw sa kanya mga sugar glider, bittersweet din. Push the ball, Cha-Cha. Push. Hirapan siya. Push the ball, Cha-Cha. Nung dumating sa akin, ay talagang kumbaga sa may isip na sila. Yun, nahirapan ako kasi kahit tawagin ko, hindi sila nag-react, wala lang.
Kaya ang nangyari nun, lumipas yung 1 buwan, 2 buwan, nawala yung gana ko. Isang araw sabi ko, bakit di ko subukan? Pero nang nakuha na raw niya ang loob ng dalawa, nadiskubre ni Dan na madali lang naman daw silang matuto. Push the ball. Nice. Jump. Push the ball. Push. Ang pinakasikreto para mapaamo mo ang isang exotic na hayop ay observation. Observe mo lang yung tamang kilos at galaw nila para makuha mo. Tapos tayo mag-a-adjust. Nakita ko mga sugar glider ay sadyang matalino talaga. Kailangan lang talagang pag-aralan yung ugali nila. Alam niyo ba nakakapag-communicate ng mga sugar glider? May iba't ibang tunog sila tulad ng mga chirp, hisses at tunog na parang tumatahol na aso. Si Dan dati raw talagang nasa industriya ng sining bilang isang skulptor. Ilang national competitions na rin ang naipanalo niya. At sa karerang ito, naitaguyod niya ang kanyang pamilya. Pero nang magsimulang lumabo ang isa niyang mata, napilitan daw siyang huminto. Nang mawalan siya ng pag-asa sa buhay, dito siya kumapit sa kanyang first love, ang pag-aalaga ng mga hayop. Nakikita ko yung ibang hayop ko. Kaya inisip ko, bakit hindi ko tingnan yung positive side? Yun yung pinaka-dahilan kung bakit ako nakabangon. Sino mag-aakala na mula sa libangan na pagkakakitaan na rin niya ito? Matapos makakuha ng lisensya at certification, si Dan ay nagsimulang mag-breed ng exotic animals na nakakatulong sa kanyang makapagpundar ng lupa. Para sa akin, hindi naman talaga importanteng turuan ng tricks ang mga exotic na hayop na mga alaga natin. Ayun kaya ako ginagawa ay ibang klase kasing nararamdaman kong saya. Bilang pasasalamat niya sa nahanap na bagong purpose sa buhay, si Dan kasama ang kanyang mga alaga magpapakitang gilas daw sa paggawa ng tricks sa isang munting circus. Mali lang, come. Good. Whoop. One more. Whoop. Whoop. Good girl. Fetch and dunk. Dunk, baby. Bang. Jump. Bang. Cha-cha, jump. Jump. Push the ball. Push the ball, baby. Yan. Jump. Jump. Baby. Shh. Jump. Good girl. Galing. Nagpasikat, oh. Bravo, everyone. Very poor kasi yung understanding about sugar gliders as pets, no? But highly social sila at yung interaction nila, kailangan nila yan in order to survive. Positive reinforcement, meaning binibigyan mo na siya ng appropriate reward o yung incentive every time na sumunod siya doon sa targets. Nakailang kagat, kalmot at pasaman daw si Dan sa passion niyang pagtuturo ng tricks sa mga alagang exotic. Dadayet ka na, laki mo na. Tiyak daw siya na ito pa rin ang kanyang calling. May responsibilidad tayong alagaan sila. Ang pag-aalaga ko ng mga exotic na hayop ay isa rin yan sa bumubuo ng buhay ko. Dami mong alam, Kuya Kim. Kinabahan at natakot ang marami sa bidyong ito. Ang lolo kasi na kumuha ng video, nanganib ang buhay matapos mahulog sa puno. Ano nga bang ginagawa ng lolo sa video? At kumusta na kaya siya ngayon? Anong kayang gawin ng lolo mo? Patayin ng lolo ko eh. Ganun buhay pa siya, siyempre. Nag-aararo kami lagi. May mga special skills, yung mga kakaibang ganun, kayang gawin. Ang lolo ko, marunong kumanta ng nakabaliktad. O, ganun. Ang lolo mo, anong kayang gawin? Magkapi na tulog. Magkapi na tulog? Oo. Ang video ay kuha sa Davao Occidental. At ang matandang lalaki na nasa video ay si Lolo Orlando, 65 years old, at lolo daw ni Janeka, ang uploader ng video. Sa video, makikita na patuloy sa pag-akyat sa taas ng puno sa may sapa si Lolo. Hala! Na si Lalay! Pero ilang sandali pa, ay bigla na lang nadulas daw ang kamay ni Lolo sa pagkakahawak kaya bigla itong nahulog sa puno. Pagbagsak, nawala ng malay si Lolo. Noon din ay sumaklolo agad ang mga kamag-anak niya. Natakot po kami sa pagbagsak ni Lolo sa puno. Walan na po siya ng malay agad kaya yung iba kong pinsan, nagsiiyakan na po sila. Natulala po talaga. Ayon kay Janeka, may konting salo-salo daw ang pamilya nila nung araw na yon
dahil umuwi mula sa Italy ang isa nilang kamag-anak. Gusto niya magpa-video kasi naglalaro po sila ng mga pinsan at pamangkin ko. Tinawag ako ni tita, sabi niya, Janica, videoan mo nga yung lolo mo kasi gusto daw niya mag-shooting. Hindi naman namin inasahan na ganun yung mangyayari, mahulog po si lolo. Siya po yung tipong lolo na masayahin, mabait, alam sa kanyang mga apo. Ang pagkakalaglag sa puno pwede magdulot ng sakit sa ating katawan, pwede magkaroon ng pasa, fractures o baling buto, pati na head injuries. Ang severity ng kanyang injury ay nababase sa taas ng kanyang nilaglagan o kaya yung impact na natamo nung area ng kanyang katawan. Isa sa mga malalapang injury na pwedeng matamo ay spinal cord injury. Kung likod naman ang tinamaan, pwedeng magtamo ng spinal cord injury na maaaring magdulot ng paralysis o pagkawala ng kontrol sa mga bahagi ng katawan. Pero ang tanong, kumusta na kaya si Lolo Orlando? Anak, anak ko! Ang magandang balita, hindi naman daw napuruhan si Lolo. Sa katunayan, pagkagising ay sumayaw-sayaw pa raw ito. May ilang sugat lang daw siyang nakuha mula sa aksidente. Mo, manggabon, kaluyan sa Ginoo. May mga natamo po ba kayong sugat o pasa? Di kayo dagko, gagmay ra. Kung minsan gagawin natin ang lahat para mapasaya ang ating kapwa. Pero ano pa man ito, safety first pa rin lagi. Parang moments together natin kasamang pamilya ay mapanulang ng saya at hindi ng pangamba. Dami mong alam, Kuya Kim. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim. At ishare nyo doon ang inyong video. Ano malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod mga video nag-viral. Dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat, kayo rin.